Okay, so alin dyan ang gagawin? Nakapila, may dumating pa. Yan, nandito pa sa baba. So, ang gagawin natin ay ito, Kevlar. Hindi pa ako nakapag-repair nito. Ito. So, ibaba muna natin dito sa working table. Kakatapos ko palang kumain ng watermelon. Tanggalin ko muna yung ano. So, ito, first time ko makapag-repair ng ganito. Kevlar na anong model to? Yan. Ano bang model nito mga boss? Ito yung laman niya. Ngayon, ang problema daw nito, sabi ng may-ari ay walang audio. Kumbaga auxiliary, walang control. Kevlar KAB 800 pala to mga boss. First time ko lang din kasi magano. So gawan natin to ng review. Saglit lang para naman ipang-upload natin doon sa ano. At saka nakaano pa pala yan, naka-seal pa oh. Okay, saglit lang. Okay, so ito na mga boss yung laman ng ano. So naka EI core pa siya. Tapos yung capacitor naman niya 10,063 na Rubicon. Ito ata yung legit na Rubicon. Tingnan natin yung manufacturing date ng transformer. Ay yan. Great Green Electric 8906. So mga 2006 to kasi tiningnan ko dito. Ayan nga 2006 722. Yan. So napakasimple lang ng design niya mga boss. Yun. At saka nakapangsaki talaga. Maayos yung pagkalatag ng pyesa. Yung pagka-arrange ng pyesa maayos na maayos. Kung ano, siguro kung meron lang tayo may pipintas dito, sa kaha lang ito kasi nagbi-build up na yung kalawang. Pero matagal na yung ganito kasi kung babasihin natin yung ano, 2006, 20 years old na yung amplifier na to. Mga boss. Ayan. So tingnan natin sa perspective naman na doon naman na ano, babalik na rin natin yung amplifier na to. Nakaano pa matibay talaga pag ganito Hastig yung amplifier na to. So ayan mga boss. Yung transistor naman niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 din. Saka maganda talaga yung pagka-arrange niya Maganda. Yung relay niya dalawa na rin. Ayan, malabo ba yung kukuha natin? Maganda yung relay niya, tapos naka-IC na rin. Ito yung output niya, naka-rearrange, maganda talaga yung ano. Nga pala, nakita ko ng problema nito yung corrosion, ayan corrosion at saka kalawang, ayan, makikita nyo. Andito rin sa gilid yung fuse. So, kailangan ito, linisan. Tapos, saka natin i-restore. Kakausapin ko muna yung may-ari at ipapakita ko sa kanya ang problema. May mga resistor na dapat palitan, mga transistor. Ayan. So, zoom. Ayan yung niya, mga piyesa niya. So, kailangan malabahan to para malinis. Kausapin ko muna yung may-ari. So, tiningnan ko yung mga transistor na gamit. Iba pala yung transistor niya. A11 86, so A dalawa, tapos yung naman ay C2837, so lumang modelo pa nga itong mga boss. Pero maganda kasi pati driver transistor niya naka na rin naka heatsink na rin. So magandang pagka-arrange. Yung bias transistor naman na gamit niya ay ayan, ito 668 669. Yan. So pag nagawa natin to maganda tong masusubukan natin yung lakas. Capacitor niya solid pati yung regulator niya para sa preamp ay maganda rin. Pati capacitor na malaki din ganito talaga yung mga type ko na amplifier. So nakakalungkot lang hindi tayo ba to? Vocal enhancer, ayan. Hindi tayo
pakabalang araw. Pero napaka nito mga boss kasi since 2006 pa to ata eh, kung pagbabasihan natin. So matagal-tagal na rin. Isa to sa mga model siguro ng Kevlar, ng mga unang model ng Kevlar, mga boss. So tingnan ko din sa internet kung may makuha tayong Kevlar na sa Google, Kevlar na KEB 800. Yan, walang nakalagay. Ay, ito pala may nakalagay. Power consumption nga lang. Hindi siya yung power output. Total harmonic distortion naman niya ay 0.01%. Meron siyang serial number. Pero usually pag ganito mga boss na ay halos kasing lakas lang naman to ng 502 o lumamang ng konti kasi yung supply pala hindi natin na-topic, no. Supply niya ay 2.65 ampere, blue, black, blue, 38038. Tapos 18018, ito naman yung para sa supply ng preamp. Tapos ito yung 9 volts, nano 09 volts niya ay para sa pan yan sigurado. So ito yun. Ito. Yan, ito. So maganda itong pag nagawa natin. Antayin ko lang yung pasabi ng may-ari. So sa review naman natin mga boss, tingnan maganda ng wire. Tataba ng wiring. So hanggang dito na lang din yung review natin para may upload na natin. Yan. So shoutout na lang po sa lahat ng mga viewers ko. Pasensya na po, hindi ako nakakapag-reply sa mga comment nyo. At hindi ako nakakapag tawag dito. 00. Okay. Yung brightness ang inayos natin. Baka magkaroon shoutout pala. Hindi ako nakakapag-shoutout, nakakapag-reply. Naging busy lang po. Pero babawi ako sa susunod. So additional info lang dito sa nag-search ako sa Google. Nakita ko yung power niya, yung output niya. So kapag 8 ohms na speaker ang nakaload ay 100 watts per channel. Kapag naka 4 ohms naman ay 400 watts. So kadalasan yun pag mga ganun ang declaration ay RMS yun mga boss. So yun lang yung dagdag info natin dito sa Kevlar. First time ko mag-repair, first time ko makapagbukas, at nakalagay naman dyan sa description na made in China siya. Ganoon naman talaga made in China. So hindi naman kasi lahat na made in China ay low quality. Meron naman sila mga magandang quality. Depende lang kung saan nila ibebenta or i-distribute or i-export. So nataon dito ata napunta sa atin sa Pinas, tumatanggap tayo ng Class A kaya hindi gaanong mahigpit. Kaya pati mga 5.5 na amplifier na pupunta sa atin. Pero pag mga papunta siguro sa ibang bansa na mahigpit, maganda rin yung standard quality ng produkto nila. So yun lang ang nakita ko dito mga boss, dagdag lang natin na info. Okay mga boss, so nakalas na natin tong mainboard. Lilinisan natin to kasi ayan nga ilapit natin. Yan yung naging problema niya. Yung mga paa ng resistor, transistor, ayan, nagsisimula na mag-corrode. Ayan, ilawan natin. Ayan kung mapapansin nyo hanggang dito. Ayan. So kailangan natin hugasan o labahan yung board para saka natin papalitan ng pyesa pa isa-isa. Then yung sa potentiometer naman, later on na natin gagawin yon. Unahin lang natin dito. At dahan-dahan lang tayo kasi wala tayong kopyahan nito kung mawala yung mawala yung value ng mga pyesa. Ayan 5401. Although may number naman siya, baka natin magaya dito sa kabila. Sana parehas. Ayan. So palit na lang lahat ng resistor to at saka transistor siguro para sigurado. Para siyang napatakan dito ng hindi natin alam kung napatakan ng tubig or likido kung ano man. Hindi natin masabi. So ngayon linisan muna natin. Yan. Okay? Okay.
Yan mga boss. So nalinis na natin. Madali nang tingnan yung mga pyesa. So dito, ang palapitan, makikita na natin na ang problema ng pyesa. Ayan o. Kitang-kita na nag-corroded yung mga paa. Ayan. Kung isusum natin yan. Ayan. So dito tayo mag-i-start sa tawag dito sa pinaka main board. Ito yung pinaka driver section niya. Ayan. Differential, bus, tapos driver. Ayan. So tapos susundan naman natin dito naman yung mga ganyang jumper na may corrosion. Tika lang, malabo. Yun na lang yung anuhin natin na papalitan natin. Yan. Yung mga diode, lilinisan natin yan. Okay. So dito, sinimulan na natin kalasin yung mga pyesa. So ginagamit ko to pang hook. Tapos iinitin ko dito sa kabila. Ayan, para mabilis. Kumbaga, boko, mas komportable ako magkalas ng mga resistor na may mga damage na katulad ito. Sa isa nating kinakalas yan. Masamid ata ako mga boss. Yun, tapos ito. Pwede rin sabay-sabay na yung tatlong piraso. Yan. Tinatanggal natin kasi kinakalawang na yung mga part or nagkakaroon ng corrosion. Kaya kailangan palitan na natin para safe. Kasi pag kinain na ng corrosion yung paa, lilinisan mo yan, hinangan mo, babalik at babalik pa rin. So replace talaga. Mura lang naman resistor. Yun nga lang, matabaho kasi isa-isahin mo talaga. Pero ano naman, iwas back job naman yung mga ganito. Yun nga lang, yung iba siguro hindi nila prepare na ganitong gawin. Pero ako, iniisa-isa ko talaga. Yan, isa-isa natin pagpalit. So after nyan, dito naman tayo sa kabila. Ang mangyari dyan, ano natin, tatanggalin natin yung lid. Kahit hindi na ako gumamit ng soldering pump, kitang-kita na agad yung butas niya. O madali nang maditik. So tingnan nyo mga boss. I-reverse natin yung ayan. Kung mapapansin nyo. Nga pala may mga itim-itim yan kasi nilagyan ko muna ng paste para lumambot. So ayan yung mga butas niya. Ayan. So ito yung mga pyesa. Yan, may mga kalawang na yung pagitan. So it's better na i-replace na lang kaysa linisan mo. Marami naman tayong pamalit dyan. Yun. So ubusin ko yan. Yun lang. Hindi na natin i-document lahat. Kasi yun lang naman ang ano dyan, setup. Pag natapos dito, pupunta ako dito. Pati yung mga jumper na yan na tinamaan ng ano, papalitan natin yan. So ito, bali natapos na natin ito. Nagkandakalat na yung mga lagay nga natin sa lagayan. Dito. Andito yung iba. Ito yung mga pinagpalitan. Lahat ng transistor, tinanggal ko ng mga boss at pinalitan natin. Kasi, ayan, ganyan yung sitwasyon niya. Nag-uumido na. Pati resistor, yung ibang jumper. So natapos na rin natin yan. Dito, okay pa naman to. So, anong susunod na gagawin? Yung sa tone control na lang. Tapos, ibabalik na natin yan. Magsa-sound check tayo. Yun lang muna. So, natapos na rin natin yung ano, yung sa tone. Ito yung mga pinagpalitan. Tapos, mga boss napansin ko na
napansin ko dito, maganda yung board dati. Kaya sabi ko maganda talaga yung amplifier na 2010 pababa. Pagdating sa materials na ginagamit. Itong PCB na to na ginamit mga boss ay mapapansin nyo lang to sa mga DIY. Halimbawa, sample natin tong ganitong board yung kay Windel gawa. Ayan, makapal din to katulad niya no. Makapal din. Kitang-kita yung May kita nyo yung pagka-fiber niya. Ayan no. Okay, naikabit na natin mga boss at iyan na. Yung pan hindi ko pa nailagay diyan. Kumbaga dyan lang muna siya para matesting natin. So, andun yung ilaw, power na natin. Tingnan natin kung okay. Dito may ilaw, yung relay. Ayun, nag-switch na. So ngayon, lalagay tayo ng speaker at saka audio. So tingnan natin kung tutunog na. Kasi sabi ng may-ari, ang naging problema nito niya, hindi daw makontrol yung sounds. So auxiliary tayo maglalagay. So ayan, volume. Ayan, okay. Tumunog na. Loudness. Input. Okay. Saan ba yung nito? Left and right. Ayun, sa kabila naman yung magkasama lang kasi yung ground nyo. Okay na. Ayos na. Okay. Loudness. Ayan, umiilaw na yung niya. Yung microphone na lang iti-testing natin. Ito. So, andito yung microphone. Ayan, okay. Ayos na. So, nagawa na natin. I-finalize ko na mga boss para matesting natin bukas. Tapos, ma-chat ko yung may-ari.